Welcome back mga kabayan, nagbabalik po muli ang inyong lingkod upang magbigay sa inyo ng mga bago at nagbabagang mga balita. Attorney Trixie, pinaliwanag kung ano nga ba ang People's Initiative at kung bakit nga ba hanggang ngayon ay usap-usapin pa rin. Dito rin ipinaliwanag ni Attorney Trixie kung bakit nag-aaway-away ang House of Representatives at ang Senado. Minsan talaga ang mga opisyal ng gobyerno na ito ay balimbing. Itong Senado na ito, kunwari, may pakialam. Pero actually, wala naman talaga. Nung nalaman na mas magiging makapangyarihan ng Kongreso kapag naisabatas ang Chacha Bill na ito, pambihira, dinamay ang taong bayan upang ipagtanggol na sila pala ang nasasaktan, hindi ang taong bayan. Para sa buong impormasyon, panoorin ang buong video. At kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kakalimutang mag-subscribe, pindutin ang notification bell at piliin ang all upang laging maging updated sa mga bago at nagbabagang mga balita. Ang isyong ito ay naging usap-usapin din sa social media. Merong isang netizen na nagsabi, dito pag may ipapasok na bagong measures, malawak muna ang information campaign. Plus nag-send sa mga voters kung ano yon. May analysis pa just in case, pro ka or anti. Kaya may idea ang tao kung paano bumoto. Sabi din ng isang netizen, People's Initiative sa tingin ko comes out organically from the people. Pag nagmula sa Congress, sigurado may intensyon ng tanong, ano ang intensyon? Sabi din ng isang netizen, now that the HOR-led PI seems to be in its throes of death, people are presented with what presumptively is more palatable option. Why should we place in such an either-or scenario when the real questions remain unifying, guiding philosophy of constitution, including economic framework, genuine debates, necessity and effectiveness of Chacha on economic changes, timing, trustworthiness of this Congress, and so on. Much of the country's energies and resources being focused on what may not be urgent and pressing as the legislators make this Chacha appear to be. Ng Imam Jones, strategic ambiguity. Okay? So ulit, ang pinopropose nila is a simple change na unless otherwise provided by law, which means nilalagay natin sa kamay ng legislature kung ano yung babaguhin nila dun sa saligang batas simply by creating a new law. So pag nag-create ng bagong law, wala na po yung mga guidelines ng saligang batas. Pwede nilang sabihin na, okay, the Constitution says this, but we can say otherwise simply by creating a law. Okay? Hindi ako panig dyan. Kasi nga, they can decide anything. In fact, pwede nga nilang sabihin, 100% na ang ownership dito sa mga to. At hindi nila binabanggit din yung land ownership. So, what are we going to do? Pagdating ba sa is it the entire article? Kasama ba doon ang other economic provisions such as but not limited to land ownership? Paano kung yung proposed changes kasama yung mga yung things like land ownership, pero sasabihin lang nila article so and so will state at the bottom of it unless otherwise provided by law. Kasi hindi ito bago. Ito po yung pre-propose sa last Congress dun sa economic provisions. Nakita lang po natin at nakita natin na binabago nila yung foreign ownership provision sa land ownership. So ang feeling ko, ilulusot pa rin nila yon. And therefore, we have to be extra vigilant. Pwede ba nating sabihin na, why don't you stick to the nationalized industries? Bakit kasama pa yung, let's say, education, advertising, at saka land ownership, di ba? Pwede na yung ibang lahat. Kaya pa natin i-compromise yun. Babantayan lang natin kung ano yung magiging epekto ng mga yon, di ba? But with education, media, land ownership, yung mga ganyan, kailangan binabantayan